Hello guys, magandang umaga po guys, no. Ganito na po yung status natin mula dyan sa orange na yan. 3 meters po yan. Tapos ito naman, kasunod yung yan yung black sana yan. Na yung halo niya ito. Parang broken cement na head size, double head size, full size. Tapos mag 2 meters na po tayo. Hanggang ngayon ganito lang po siya, no. Tapos ito po yung pinakamaganda po nating nakita, no. Na ayan po siya. No? So parang singaw ng alam mo yung ano sa ilalim ng dilaw na buwan. Ayan guys, no. Napakarami po siya. So yan po ang kintab. Hindi ko na lang po banggitin kung ano. Guys, magandang hapon po guys, no. Ito po yung mga siminto natin guys. Hindi pa po na ubos lahat, no. Ito po yung kakaibang mga ano natin guys. Yan guys, kayo na po magsabi guys, no, kung ano yan. Pero alam nyo na yan eh. Napaka-simple lang po yan guys, no. Use your mind na guys kung ano po yan. So kayo na po magsasabi guys. Kakapal po ng siminto pero yan po sa loob ng siminto, yan yung laman, no. Guys na yan. So guys, marami po siya. So kayo na po ang magsabi guys kung ano po siya, no. Yan guys. So ito po siya guys, no. Medyo makapal na po yung portion niya guys, ayan, no. Ito po yung kapal niya guys. Tapos Magandang araw, buddies! Pag-usapan natin ngayon ang hidden trail marker ni Buddy Darwin. Kumusta, Buddy Darwin, no? Ito yung nasa comment section natin na sabi mo, ano ba ito? Cross or espada. Okay? So, sa analysis ko, isa itong cross marker. Nasa kanji pa, tinatawag nating number 10 or kanji juo. So, meaning 10. So, napakaganda. Talagang ukit na ukit, buddy. So, ang gagawin natin ito, kung saan nyo ito nakuha sa dig site nyo, no, tingnan nyo. Dahil, on the spot na ito, pailalim. Sukat ito eh. Sukat. Ibig sabihin, numeric code. Ito yung purpose ng mga numero. Para sa sukat, pailalim. Hindi ito direksyonal ha. Sa east to west or north or south. Kung hindi, direksyonal direction to go downward, pailalim. No, hindi compass trigram ang basihan. So sa taas, kapag cross ang marker, ayan, ginagamitan na yan ng compass for direction. Ito, same meaning siya sa kanji sita, to go downward, no? So ang cross ay to go downward na may bilang na 10. So from this HTM, bilang tayo ng 10 feet pailalim para sa coordinate marker niya. May makikita tayo dyan, sigurado, dahil nilagay talaga ito na palatandaan. Kaya ang numeric codes, buddies, napaka-importante kasi numero na nga, bilang na yan. Talagang may tatamaan sa spot ng kanyang binigay na numero na distansya. So, going sa depth, no, pailalim. So, ang tingnan natin ay coordinate marker. Nako, napakaswerte naman kung item ang tatamaan agad sa 10 feet below from this Kojuo marker. Okay? Bansay! And konnichiwa, buddies! This is a very nice hidden trail marker o tinatawag natin na HTM, no, sa Japanese Treasure Boreal Layout. So, sa site ito, no, sa operation nila Buddy Dudong. Buddy Dudong Frido, ang indikasyon nito ay opening spot ang nahukay ninyo. So sabi mo sa comment na nakukuha ninyo ito sa ilalim ng flat na bato sa 4 feet na. So ibig sabihin ay talagang tinatago siya. Hidden nga, tinatago. So itong box type na nakaukit sa
marker, no, inukit talaga klarong-klaro, ay indikasyon ito na inventory marker. Ibig sabihin, there's a hidden object below na probable nakatago sa box, no? Nasa loob ng box. So, it can be precious items, no? So, ngayon, ang mangyari, ipagpatuloy nyo ang dig site na ito. Lakihan nyo ang butas sa 5 feet by 5 feet dahil preparado ito na burial setup. So sa ganitong marker, tinatawag dito kutsi or opening spot, no? Yung kutsi or mouth, box type lang yun, pero same na, almost the same na yan. Basta may mga kwadrado, rectangle na marker, ibig sabihin yan, perimeter on the spot ang dig site. So hopefully mag-success kayo sa yung operation. So bantayan lang lahat ng steam kasunod nito dahil napakaganda nito na indikasyon na nasa tamang dig site ang hukay ng team ninyo. So sa lahat ng mga operation, mag-ingat palagi buddies, no? At tandaan ang mga hidden trail marker ay huwag itapon dahil yan ang basis ng reading and decoding natin. So para sa inyo buddy Dodong, ingat ang team and good luck sa inyong lahat. Okay, God bless us all and bansay buddies. Hello buddies, pag-usapan naman natin ngayon ang mga delikadong HTM, no, na nagbigay ng warning para sa poison trap, boulder trap, exclusive trap at iba-iba. Itong pinapakita ko ngayon, actual namin na nakukuha to sa isang project. Kung titignan natin, para siyang ulo ng ibon, no? So takilid lang konti kasi pinatayo ko ang picture para ma-realize talaga natin. Para siyang ulo ng ibon na putol, no? So ito yung sinasabi natin na any cutted head ng mga ibon or mga animal, no, na mga four legs o kahit ulo ng tao. Yan, yung kamay ko, yung tinuturo ko dahil kami mismo nakakuha dito. Sa 3 feet pa lang ito buddies, lumabas warning at talagang nasapul ang puso, no? The next 1 yard pa ilalim after this. So kaya bantayan natin pag ganitong mga marker ay aware agad ang mga tropa, no, na hindi na magkamay kundi mag rubber gloves at mag-prepare ng neutralizer para ma-prevent ang poison trap. Okay? So hopefully ma-apply nyo ito sa mga project ninyo, no? Gusto namin na walang madisgrasya at walang matamaan ng poison trap para safety ang operation natin. Then pag ma-hits natin, everybody happy, no? Beware of cutted head marker, lalo na sa bungo ng tao. Bansay! Konnichiwa buddies! Ito yung mga code 5 hidden trail markers na nakuha natin dito sa hukay, sa Team Pocket Bill. So papansinin natin may mga malalaking markers at may mga maliliit. Ito yung tinatawag natin na kukuro. Ito siya. Or heart marker, heart shape na bato. Yan. Tapos ito yung foot marker. Yan. Ito naman yung maliit na heart. Yan. Saka may triangle. So ito yung mga palatandaan na nasa sinto tayong